importante ngayon sa mga ganitong sitwasyon na rough seas tayo, maalon ngayon dahil maraming issue, is importante yung steady leadership. Nagbabalik po ako ng Hirit, Pilipinas. Gising na. Marami po tayo isyong dapat tutukan. Lilinawin at hihimayin natin ang mga yan on record. Sa unang Hirit. At sa Senado nga po, naging mainit ang talakayan kaugnay sa mga pahayag ng mga opisyal ng Chinese Embassy laban sa Pilipinas. Nariyan din ang umano'y pagpapalit ng liderato at power sharing sa Senado. Ang mga kapuso natin, ano kaya ang masasabi sa mga isyong ito? Puro kalokohan lang naman yung binabanggit nila eh. Hindi naman natutupad yung mga sinasabi nila, susolusyonan nila. Nagiging sila against sa administrasyon. Gusto nilang mapalitan yung leadership para yung mga issues ngayon na nangunguna mabura ba. Kayong mga nasa itaas, dapat kayo ang unang-unang nagtutulungan, hindi unang-unang naghahatakan pababa, di ba? Ayusin lang ang kanilang investigasyon para matapos yung problema ng bayan. Mga nagkakagulo sila eh, di magkasundo. Hindi pare-parehas ang opinion nila. Yung mga senador naman, dapat magtrabaho sila ng maayos dahil sinisilduan sila ng maayos. Nako. Para linawin ang mga issues sa Senado, makakausap po natin ngayong umaga, Senate Committee on Finance Chair, Senator Win Gatchalian. Senator Gatchalian, sir, good morning. Good morning, Ivan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Senator Gatchalian, we are on record now. I'd like to begin, Senator, dito sa Senate Resolution 37 na nagpapahayag ng pagkondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy officials sa mga senador. Kagabi nga po, nagkasagutan pa si Senator Pangilinan at Senator Cayetano over this. But you voted with the majority at pinasa po itong resolution. Pakipaliwanag nga ang issue, ang position ninyo sa issue ito, Senator. Una-una, Ivan, ito ay sense of the Senate. Ito ang sentimento ng Senado na kinokondena yung mga pahayag ng Chinese officials sa Chinese Embassy. Dahil ako, para sa akin, kaya ako bumoto dito, dahil hindi ako sang-ayon sa mga matatalas at sa mga pahayag ng Chinese Embassy na hindi maganda at para sa akin below the belt. Meron pa nga pagbabanta. Pag hindi sila sumasang-ayon sa pahayag mo, parang binabantaan ka pa. At hindi naman tama yun dahil una-una, nasa loob ka ng Pilipinas, nasa loob ka ng ating bansa. At pangalawa, pwede naman tayo mag-usap ng maayos. Wag yung pagbabantaan ng isa't isa dahil walang pupuntahan yung mga ganyan na pahayag. Senator, normal naman sa Senado, siyempre, na may magkakaroon ng mga debate. Of course, yan nga, may kanya-kanyang punto de vista, ika nga, no? Tama. Pero would you say that this issue is particularly divisive? Para sa akin, maganda na pag-uusapan to. Hindi tayo nagsasang-ayon sa pamamaraan, pero ang Senado sang-ayon na ang West Philippine Sea, ang mga isla na nasa West Philippine Sea at parte ng ating teritoryo at exclusive economic zone. Yan, buo ang Senado dyan. Pero may mga bagay talaga na hindi nagiging pareho sa isa't isa. At normal naman yan dahil iba't iba talaga ang ating pananaw, iba't iba yung ating opinion. Pero ang kagandahan naman dito, Ivan, at nakita naman natin, na pagdating sa West Philippine Sea, ang Senado ay buong buo. Bati na ho ba si Senator Cayetano at Pangilinan? Okay naman. Ano naman yan, no? Ivan, ano naman yan? Magkaibigan yung dalawang yan at talagang normal, nagkakaroon ng debate, minsan nagiging mainit. Pero ang importante dito, issues ang pinag-uusapan, hindi naman personalan. Nabanggit natin yung divisive. Senador, dako tayo sa usapin sa Senado as a member of the majority. Marami pa, although last week nangyari to, no? Marami pa rin gustong makaalam kasi ano ba nangyari sa yung sinasabing coup attempt last week para palitan ng Senate leadership that the majority thwarted. Pakikwento nga ito sa amin, Senator. Sa pagkaalam ko, Ivan, no? Yung una, bago ko sagutin yan. Yes. Si Senate President Tito Soto ay nasa on solid ground.
At ang kanyang leadership ay steady, ang kanyang leadership ay stable, at on solid ground siya. At napakita niya sa ating mga kasama yung kanyang experience. Napakalaga yung experience. Isa siya sa pinakamatagal na nagsilbi sa Senado. At sa mga ganitong sitwasyon na meron kang flood control issue, meron kang investigation, Yes. importante dito, steady leadership at experience. At yan naman ang kanya napakita. Kaya ako personally, ako ay sumusuporta sa kanyang leadership dahil dito sa mga aspeto na ito. Ngayon, pagdating sa mga ganitong pagpapalit ng liderato, talaga nangyayari yan. No? In fact, hindi ito first time. In fact, even in the last mga Senate presidents nagkakaroon ng ganyan. At nasa mga kasamahan natin ang kapangyarihan kung tingin nila sino ang pwedeng mamuno. Dahil ang Yes. importante ngayon, sa mga ganitong sitwasyon na medyo ano tawag ko nga dito, nasa rough seas tayo, maalon ngayon dahil maraming issue. Is importante yung steady leadership. Rough seas, pero solid ground. How do you reconcile those two? Well, importante dyan, experience. No? Importante dyan na kaya mo i-navigate yung rough seas. Kaya mo malampasan ito. At importante rin, nagagawa yung trabaho. Dahil na kahit maraming ganitong mga pinag-uusapang investigasyon, maraming ng pag-uusapan ng mga kontrobersiya, importante na yung mga batas na mahalaga para sa ating bansa, lalo na, for example, yung budget no, na na-aproban ng maayos last time, nagawa natin. Opo. Let's go there later. Pero dito muna ako sa Senator, yung may lumutang home power sharing eh. May ganun na ako bang agreement? And what are the terms of that agreement? Ako wala akong alam sa ganyang power sharing. Okay. Pero alam ko rin na pinag-uusapan rin lahat ng possibilities at kung ano ang pwedeng mga paraan para palakasin pa yung leadership ni Senator Soto. So may mga ganyan na usapan, pero yung eksaktong detalye ng power leadership, hindi ako privy dyan. Sen, kasabay nung pagputok ng flood control scandal, nagpalit nga ng liderato ang Senado. And since then, parang laging nandyan yung mga usap-usapan na change in leadership. How is this affecting the Senate as an institution at yung trabaho ninyo? Kagaya na nasabi ko, si Senate President Tito Soto ay nasa solid ground at siya ay ang kanyang naibibigay sa Senado at sa grupo ay yung kanyang experience at steady leadership. At talagang kasama rin sa Senado yung ganitong pag-iimbestiga, lalo na ngayon. No? Itong flood control, isa sa pinakamalaki o isa sa pinakamalaking kontrobersiya na binabalot ang ating bansa. At kasama sa trabaho namin na imbestiganto at kasama rin sa trabaho namin na gumawa ng mga batas para hindi na maulit to. Nabanggit niyo yung usapin sa Blue Ribbon investigation, Senator Gatchalian. Napabalita rin po na binawi niyo yung pirma ninyo sa draft report. Why? Ivan, lilinawin ko ito ay draft Yes. report. So ibig sabihin hindi pa ito pinal. Ibig sabihin marami pang pagbabago. Yeah. At ibig sabihin yung mga dokumentong ipinakita sa mga senador ay pwede pang mag-iba. No? Kaya hindi pa ito pinal. Pag dumating na yung pinal, dito natin titignan, pag-aaralan at kung maganda naman ang magiging rekomendasyon, lalagdaan. Conditional ho ba yung pagbawi ninyo? Were there certain things that you wanted changed bago ninyo pirmahan? Dito sa final draft report. Actually, kahapon nagkaroon kami ng executive session kasama ang DOJ, kasama ang Ombudsman, kasama ang AMLAC. Hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung napag-usapan. Right. Very strict ang rules pagdating sa executive session. Pero itong mga pinag-uusapan namin kasama itong tatlong ehensya, magiging parte ito ng committee report. Kaya nakita nyo yung takbo, no? Dahil may draft na pero meron pang mga meetings in between. Kaya pwedeng magbago o magbabago pa yung committee report. At pag nagbago yan, dito natin pag-aaralan muli yung kabuuan. Dahil, Ivan, ang committee report ay 500 pages to. So, Yes. kailangan talaga mapag-aralan mabuti, isa-isa. At kung ang rekomendasyon naman ay naaayon doon sa mga ebidensya at doon sa mga pinapag-usapan sa loob ng committee, then peperma ako. Having said that, would you have any problem with the Senate as an institution recommending charges against its own members? Dahil ganun po yung lumalabas eh. May mga kasamahan kayo,
perhaps even your friends, your colleagues in the Senate, na posible hong makasuhan base doon sa rekomendasyon? Importante dito yung ebidensya at importante yung mga pahayag ng iba't ibang ahensya dahil hindi lang Senado ang nag-iimbestiga nito. Kasama dito ang Ombudsman, DOJ, AMLAC at iba pang mga ahensya. So ito ay kumbaga pinagtatagpi-tagpi namin para makita namin yung whole picture, yung kabuuan. At kung ano man ang nakita natin doon, i-analyze natin. Kung ano man ang magiging ebidensya, doon ang susundan natin. Senator, sa ibang issue tayo. For the first time, magkakaroon ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures para bantayan yung paggamit ng pondo ng bayan. Sino-sino mga miyembro nito at ano-anong item sa budget ang balak niyong tutukan? Dito sa Senado, ang kasama natin ay si Senator Lawrence, Senator Kiko Pangilinan, Senator Ejercito, myself, at si Senator Bongo sa minority. At unang titignan namin dito, Ivan, ay yung procurement. Kung matatandaan natin, isa sa naging problema ay yung procurement o kawalan ng procurement. Nagiging moro-moro na lang yung pagbili ng gamit ng gobyerno o pagkuha ng kontraktor. Luto na, So may point po nga, pero kung magiging moro-moro naman yung pagkuha ng kontraktor, walang bidding, magiging problema ulit. So yun ang unang titignan namin. Senator, sa ngayon, mahigpit na binabantayan yung budget, of course. Pero may strong and urgent need to ramp up public spending dahil bumabagal po economy natin. Last quarter of 2025, it was just at 3%. Paano natin balak balansihin ito? At anong magiging papel ng Senado dito? Napakagandang tanong yan, Ivan. Talagang kailangan balansihin natin at siguraduhin na gumagastos pa rin yung gobyerno dahil ang solusyon sa korupsyon ay hindi mag-withdraw o hindi gumastos. Dahil kung hindi tayo gagastos, hindi uusad yung ating ekonomiya. Kaya dalawang bagay ang nakikita ko importante. Una, accountability, managot. Dapat yung managot. Kung dapat may makulong, dapat ikulong. Pangalawa, yung mga proseso natin ay dapat masundan. Kagaya ng sinabi ko, yung procurement. Meron tayong napakagandang batas. Pero kung hindi naman susundan yan, gagawin naman moro-moro lang yung pagpili ng contractor, then problema rin tayo. Ayun naman isang trabaho namin para tignan yan. Isa rin pong paglalaanan ng budget itong isinusulong ninyo sa education sa pagpondo ng free higher education and tertiary education subsidy. Tinitignan niyo yung issue ng Go Students, mass promotion na lumabas sa EDCOM report. Please run us through ano-ano mga goals natin dito. Ivan, meron tayong pinakamataas na budget sa kasaysayan ng Pilipinas sa sektor ng edukasyon. 1.3 trillion pesos. About 20% of our budget, total budget na sa education. Pero importante rin, bantayan rin yan dahil yung paggagawa ng classrooms, yung pagbibigay ng scholarship, yung senior high school voucher system na sa mga huli, nung chairman ako ng Basic Education Committee, natuklasan namin may mga Go Students. So ito naman yung binabantayan natin yun na sa laki ng budget na inilaan para sa sektor ng edukasyon, ay magastos sa mabuti at may bigay doon sa mga tamang proyekto at tamang tao. No? Dahil kung ito ay pupunta lang sa Go Students, problema naman tayo ulit. So ito naman ulit ang aming binabantayan ngayon. Senator Win, maraming salamat sa oras na binigyan ninyo sa amin. Maraming salamat, Ivan. Thank you. Mga kapuso, nakausap po natin Senador Win Gatchalian at lumalabas po sa ating mga usapan ngayong umaga. Ito hong napakahalagang papel ng ating mga inihahalal na senador ng bayan. Sila ho, unang-una, ang gumagawa ng budget. Meron silang tinatawag na oversight function o yung pagbabantay sa ehekutibo kung paano ginagastos itong budget na ito. At siyempre, mahalagang papel din po ng mga senador natin ang foreign policy dahil dumadaan po sa Senado ang mga kasunduang pinapasok ng Pilipinas sa ibang mga bansa. At siyempre, ang ating diplomatic relations ay bahagi din yan. Sa tingin po ninyo, sa kung paano ginagawa ng mga senador ang kanilang papel na yan, pasado ba at tama ba ang inyong mga ibinoto? Mga kapuso, mga isyong pinag-uusapan, lilinawin, hihimayin natin on record sa unang hearing. Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you! O sige na,